Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Kami ay nandito po ngayon sa Kalye Crisologo sa Vigan na isang buhay na alaala ng ating kasaysayan. Ang Vigan ay UNESCO World Heritage City at isa rin sa New 7 Wonder Cities of the World. Dito makikita ang yaman ng ating kultura at pamanang dapat ipagmalaki. At ngayon, dito mismo sa makasaysayang Vigan, dala natin ang Cayetano in Action with Boy Abunda para magbahagi ng kaalaman, para matuto din tayo, syempre, at makatulong tayo sa ating mga kababayan. Nandito po ang CIA with DA. Sigurado ako marami tayong mga kwentong maririnig sa ating mga kababayan dito sa Vigan. Ito po ang special Vigan episode ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Lakbay Vigan, lakbay sa mga kwento ng bayan at buhay. Kapag ang viral videos o posts ay nagbukas ng legal na usapin, agad na sumusulpot ang iba't ibang tanong mula sa mga netizens. Ang mga kasagutan, alamin sa Tanong ng Pilipino. Sa kalsada ng Vigan, 2 kutsero ang nagbabanggaan dahil sa agawan ng pasahero. Sino ang tama? Sino ang mali? Yan ang haharapin sa face-to-face to face-to-face. Isang tulay na itinayo noong pang panahon ng Kastila. Paano nagiging tulay din ang mga aral sa buhay? Sama-sama nating tuklasin sa Tulay Talks kasama si Kuya Alan. Patunay na walang pinipiling edad ang tibay at sipag. Ang kwento ng pinakamatandang babaeng kutsero ng Vigan pakinggan sa CIA. Cayetano Inspiring Accounts. Siyempre, hindi mawawala ang kasiyahan dahil magpapasiklaban din ang mga kutsero sa ating Alan Pia Pic. Lahat ng yan, ngayong gabi sa espesyal na Lakbay Vigan, Kwento ng Bayan at Buhay, episode na handog ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Lahat sinusolusyonan, aganin ang aksyonan. Sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayong patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Cayetano Action agad. Mula sa modernong Maynila hanggang sa makalumang ganda ng Vigan Ilocos Sur. Pero teka, paano nga ba nakarating ang Team Cayetano in Action with Boy Abunda dito? Tara, samahan nyo kami! Pinakasulat at madalas na choice, mag-bus! May mga bus mula Cubao at Pasay. Ang travel time, mga 8 to 12 hours depende sa traffic at stopovers. Kung may sariling sasakyan, mas mabilis. 5 hanggang 6 na oras lang. As pwede kang mag-eroplano papuntang Lawag. Mula 1,200 hanggang 12,000 pesos ang pamasahe. Depende yan sa promo. So kung budget traveler ka, Kung comfort at bilis ang hanap, May perfect na options para sa'yo. kaya naman, kita-kits sa Vigan! Wagi po tayo mga ka-CIA. Kinilalang Best Public Affairs Program ang Cayetano in Action with Boy Abunda at sina Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy bilang Best Public Affairs Program hosts sa nagdaang 37th PMPC Star Awards for Television. Kaya't maraming salamat PMPC sa pagkilala sa Panginoon sa pagkakataong maglingkod sa mga Pilipino at sa inyo, mga ka-CIA sa walang sawang pagtitiwala. Magandang gabi po at welcome sa Tanong ng Pilipino / Viral Stories. Isa sa mga viral stories na umantig din sa puso ko itong pag-uusapan natin ngayon.
napanood nyo yung video, no? Anong reaction mo, Atty. Marian? Nalungkot ako, Tito Oo. Boy. Kasi bakit ganun yung mommy na to na parang willing niyang ibigay yung anak niya. Dinala niya ng 9 months, tapos okay lang sa kanya na i-let go. Nakakalungkot na may mga ganun. Nakakadurog ng puso bilang Oo. nanay. Para siyang mukha ng kahirapan. Kasi napilitan siya. Are you a mother, Atty. Berna? Yes, yes. Oh. Kung may iba pang paraan, di ba? Meron pang ibang pwedeng tumulong imbis na ibenta mo yung anak ko. We're coming from a point where we don't know all the facts. Hindi natin alam kung anong pinanggagalingan ng kwentong ito. Pero may mga comments kasi doon na hindi naman totoo yan. For the content lang daw yun. For the clout lang daw yun. This video raises again legal questions. Kaya dito natin pinag-uusapan sa tanong ng Pilipino. Narito ang unang point. Legal po ba ang ipaampon o ibenta ang anak sa pamamagitan lang ng social media post? Paano po ba, Tito Boy, magiging legal ang isang adoption? Di ba? Kailangan po, syempre, ayon sa ating batas, dumaan siya sa proseso, sa DSWD, and hindi po basta-basta pinupost lang sa social media, ano po. And yung pagbebenta naman, Tito Boy, parang papasok na siya sa trafficking, Kasi pag ang adoption may kapalit na pera, trafficking na yung tawag doon, hindi na po adoption. Naiintindihan ko yung mga kwentong ibang narinig na natin in the past na hindi ko kaya, kaya ipina-adapt ko na lang sa aking kapatid o di kaya ipina-adapt ko sa aking kamag-anak. Siguro naiintindihan ko na ngayon kung bakit gano'n ang aking reaksyon. Kasi dinaan sa social media. Ipinost mo yung pagpapaampon at saka yung kung sakali man ang intensyon ay ibenta, yung kinomodify, ginawa mong Yung produkto ang iyong anak. Kaya ang sakit sa puso. Tsaka with social media, Tito Boy, di ba? Hindi mo naman alam kung sino yung kausap mo or yung ano. Hindi mo alam saan mapupunta yung bata Gusto ko lang sabihin, Kuya Boy, na ito kasing bagong batas natin. It was amended this 2022 lang. So, mas pinadali niya yung proseso ng adoption, mas less costly. Kasi before, pupunta ka pa sa court. Ngayon, administrative na lang siya. Pupunta ka sa DSWD. Ayun. Oo, so kailangan mo lang ng certificate for availability for legal adoption. Siyempre, meron yung process, meron pong procedures, pero you don't have to go to court. Meron ng administrative pathway to do that. So, ginawa na nga siyang mas madali, mas less expensive. So, let's go that way. Okay. Narito ang pangalawang legal question tungkol dito sa viral video na ating napanood. Pwede po bang i-report o ipa-take down ang video kung sa tingin ng netizens ay delikado ito para sa bata? Very good question. Opo. Yes po, Kuya Boy. Pwede po itong, yung mga netizens, pwede nilang i-report ito sa mismong website ng TikTok. Meron lang po silang kailangang i-click doon. Ano nga yun, Atty. Marian? Yung minority. I-long press siya, tapos report, and then meron doon yung Option exploitation of age under 18. Pero i-review yan ng TikTok kung tama. Hindi Yes. naman yan arbitrary na pag may nag-long press. Meron namang... I-review naman, of I-review course, nila. Tito Oo. Boy. Parang din sa Facebook, di ba? Correct. Pag may ayaw kayong post, i-report nyo, and then i-review naman ng So Facebook. pwede. Narito po ang pangatlong legal na katanungan. Itinuturing po bang child abuse o abandonment ang ganitong klaseng post? Yeah, it can be considered kasi yung child abuse includes exploitation. So, di ba, the fact na parang pinapamigay mo na yung anak mo and we don't know, baka it's for a consideration na tulad ng sabi mo kanina, Tito Boy, parang ginawa mong commodity yung bata. So, ine-exploit mo siya So, I would say pwede siyang pumasok sa child abuse. And for abandonment, ibang usapan siya For abandonment kasi dapat clear na iniwan mo na yung bata Sinever mo na yung ties, wala ka na intention na balikan siya or alagaan. Kumbaga, iniwan mo siya ng walang alternative na ibang mag-aalaga. So, at this point kasi, dun sa post, parang nasa kanya pa naman yung bata, so wala siyang abandonment. Pero if ever the mother decides na, for example, iwan lang somewhere yung bata, na ganun, ayun, it would constitute abandonment. Ito, follow-up question lang. Halimbawa, isang ina o ama o isang guardian
nag-iwan, this is on the issue of foundlings. Okay? Nag-iwan halimbawa ng isang bata dito halimbawa sa pintuan or by the doorstep of a certain house. So, kinupkup na ng pamilya. Di ba? Kinupkup na ng pamilya. Isang araw, years later, naalaman at nagpakilala kung sino siya, pwede pa siyang makasuhan. I guess pwede. Pwede. Pasok Kasi siya sa abandonment Oo, actually. sa revised penal code meron inilagay lang niya tayo. yung baby for whatever reason. Hindi ko kaya. Kasi di ba meron mga cases na gano'n na iniiwan sa pintuan, tapos kinupkup ng mga may-ari ng bahay, pinalaki. Wala ako dun sa kaso na binabawi. Wala lang, nagpakilala. Against the law siya kasi tinatawag tayong abandonment of minors. So anyone below 18. Maraming salamat po, Vegan. Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin. Ito po ang tanong ng Pilipino at mga viral stories that raise legal questions. At lahat ng ito, lahat ng mga tanong ng Pilipino ay sagot ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Importante ang bayan ng Vigan bago pa dumating ang mga Kastila. Ang mga Chinese traders ay dumating dito para sa barter ng ginto, beeswax at mga produktong galing bukid. Noong panahon ng Kastila, naging sentro ng komersyo at gobyerno ang Vigan ng Ilocos Region. Dito rin sa Vigan nag-umpisa ang unang revolusyon laban sa Kastila, ang Ilocano Revolt, na pinangunahan ni Diego at Gabriela Silang. Ang pinakabatang gumburza na si Padre Jose Burgos ay ipinanganak dito sa Vigan. At ang ika-6 na presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino ay tubong Vigan. Sa katunayan, ang Siquia Mansion na isa sa mga lumang bahay dito sa Calle Crisologo ay wedding gift ng mga magulang ni Alicia Siquia nang ikinasal siya kay dating President Quirino. Pero kung pinakalumang bahay ang pag-uusapan, ito ay ang Villa Angela. Yung Villa Angela Heritage House na tinatawag ngayon ay dating itinayo ng isang gobernadorcillo, si Agapito Bonifacio. Ito ay tinayo noong 1873. Tapos ito ay pinasa sa kanyang unang anak na walang anak, so ipinasa niya sa kanyang pamangkin na si Angela na lola ko. Si Angela ay nanay ng tatay ko. Dito tumira ang Hollywood star na si Tom Cruise noong ginawa niya ang pelikula ng Born on the 4th of July noong 1989. Ang mga historical films tulad ng Jose Rizal at ang GMA TV series na Maria Clara at Ibarra ay dito rin kinunan. Ang Villa Angela ay isa sa mga dapat ma-experience kapag kayo ay nasa Vigan. Ako po si Juanito Mercurio Jr., 67 years old. Meron akong asawa at 2 anak na grade 9 saka grade 10. Nakatira po sa Balaleng Bantay, Ilocos. Nangangalesa po, Potsero. Lumapit ako sa Cayetano in Action kasi meron akong nireklamo na kasama namin sa trabaho. Yung araw na yon, nandito ako sa may paradahan. Dapat ako na sana ang magkakarga. Kaso yung paseros ko sana, bali ninakaw po yung kasamahan naming nangungalesa po. Si Jesse Queresa po. Tag-rainy season na masasabi, pira po yung makukuha namin na biyahe. Kung minsan, isa lang, mahirap pa yung 2. Kung minsan, walang-wala talaga. Sa araw na yun, sir, kahit di kusing, wala akong kita dahil ninanakaw nga niya yung mga pasaheros sa likod. Nandito kami sa harapan, nandun sa likod, nagnanakaw ng pasaheros. Talaga masakit sa loob ko yun, sir, kasi walang pambaon ng mga bata sa pagpasok, walang pagkain ng kabayo, walang makain, ganun po, sir. Gusto ko sana, sir, yung susunod sila sa patakaran dito sa may pilahan. Dahil tigil na yung pandudugas niya ng mga paseros. Nasabi ko minsan sa presidente po ng asosasyon, pero ewan ko kung meron siyang ginawang reaction o wala. Sinabi ko, pakipag-usapan mo yung mga taong ganito kasi pangit na yung ginagawa dito sa paradahan. Sabi niya, gagawan daw ng paraan. Nung pagkaraan na yung nangyaring ganito, sir, saka lang pinagsabihan. Jesse, huwag mo na sanang ulitin yung ginagawa mong ganun na nagpupuslit ka ng pasahero sa may likuran.
aminado naman po ako dun, sir, sa ginawa ko. Bale, nagawa ko yun, sir, kasi kailangan ko ng araw na yun, no, ng pera ko. Pangbaon po ng mga anak ko, sir, sa pag-aaral, pagkain. No. Bale, tatlo sila, sir. Na isang college, grade 12, saka grade 5 po siya. Yung asawa ko naman po, nasa ibang bansa po siya. Nagpapadala naman po siya, pero sa mga pa lang siya. Nakautangan namin, mga binabayaran din po siya, sir. Bale, yung araw na yun, sir, Sabado yata yun, sir. Nasa likod po ako, nakapark sa likod po. Bale, may nakiusap sa akin na tourist po. Yun po, na gustong sumakay. Tapos, kinuha ko na rin po siya. Yung araw na yun, sir, bale, magkatabi lang po kami. Tapos, siyempre, nagreklamo po siya. Pagdating ko, nun po, nagsaltan po siya. Mga bad words din, sir. Kasalanan ko naman. Sa isang araw, ang kinikita ko po, sir, ay nasa 400 to 500 po. So, matumal yung araw na yun, sir. Bali, yung sakay ko na yun, maghapon na yun, hindi na ako nakakuha. Bali, 1 week na matumal po yung sakay namin. Siyempre, masakit din. Araw na yun. Napagsabihan din, sir. Araw na yun. Huwag lang uulitin, talagang hindi daw pwede dyan. Isang beses ko lang po ginawa yun, sir. Hindi na po maulit. Masasabi ko kay Tatay Joselito, pasensya na, hindi na maulit. Ate Pia, papunta na tayo dun sa case study natin ngayon. Yung nag-aaway na kutsero. So ito po si Mang Juanito. Siya po ang nagre-reklamo. At si Kuya Jesse po, siya po yung nire-reklamo ni Mang Juanito. Sige. So kasama natin yung lawyers natin, si Attorney Sari, si Attorney Ben, and of course si Attorney Mikey, no? Yung problema nyo dun sa pagpaparada ng kalesa nyo, tapos pag-antay ng ng pasahero, ganyan din, di ba? Kaya mag-tricycle ka, Correct. mag-taxi ka, mag-jeep ka, kahit saan ka pumunta may ganyang issue. Ang pagkakaintindi ko, dinala nyo sa otoridad. Kumbaga ang otoridad nyo yung asosasyon nyo, yung presidente nyo. Nagreklamo kayo sa kanya. Ito, Ate Ano po Pia. kayo, Pres? President Boyet. Boyet, oo. Yes, May ma'am. nangyayari palang ganyan paminsan-minsan. Yeah, po. Ano bang ginawa nyo pagkareklamo ni Mang Juanito? Pag ganun po, mama, inaayos po namin yan. Pinagpimit ko at tapos in-explain ko sa kanila kung minsan na bawal yung ginagawa yung isa. So ngayon po, titingnan namin kung paano ko inaayos na lang mga members ko po. Kasi kung tutusin mo, yung reklamo naman ni Mang Juanito, hindi lang para sa sarili niya. Para lahat yun sa kapakanan ng lahat ng kutsero. No? Siguro ang matatawag ko na pride in your job. Proud ka na ito ang kabuhayan namin, ang kapakanan ng kapwa ko ay kasing halaga ng kapakanan ko. Diba? Pare-pareho lang tayo naghahanap buhay dito, walang lamangan. Sana ganon. Kasi kayo naman po, Pres Boyet, kayo talaga ang tatakbuhan ni Mang Juanito o kung sino pa mga ibang members mo para maghanap ng solusyon. Ngayon, sabi mo, tanggap mo naman yung pagkakamali mo. And ako ulitin ko, hindi kasunduan yan ni Kuya Juanito at ni Jessie. Yan ho ay pagsunod sa patakaran ninyo. Hindi ho ba? Tama po. Pagsunod yun, hindi personal ito. Ito ay may patakaran ba? Nasusunod ba? Hindi ba? Anong gagawin natin? Ganun kasimple yun. Kasi ang sinusundan yung patakaran, yan ho ay may basihan. Yan ho ay may ordinance. Yes, ma'am. At ang ordinance may bisa ng batas doon sa LGU na gumawa ng ordinance. So, ano ba to? Provincial ba to o bigan? Bigan po. O bigan, di ba? Yes, Kaya may batas yan. Pakita natin, may batas yan. It's called an ordinance kung saan sinasabi na dito dapat pumarada ang kalesa. Dapat ang trabaho nyo, sunod kayo dun sa, sabi nga, proper decorum. Respeto sa pasahero, respeto sa isa't isa, respeto sa batas. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya kung ito ay hindi na-resolba,
kung tutuusin mo, pwede itong dalhin sa korte. Para sa'yo, Jessie, at sa ibang members. At kung tatanungin mo ko, hindi pa nga kailangan na si Mang Juanito magrereklamo, kayo mismo. Ireklamo niyo yung mga kasamahan nyo na hindi sumusunod. Maraming salamat sa ginawa natin ito para maintindihan bawat isa sa kanila ano yung problem namin. Pero sa ngayon po ma'am, talagang gumagawa ko kami ng paraan para maayos ko yung mga members ko. Ate Pia, baka may gusto sabihin si Kuya Jesse kay Mang Juanito? Magpapasensya lang po ako sa ginawa ko, ma'am. Hindi na po maulit po. Buti naman. O ano, Mang Juanito? Sana, Jesse, huwag na maulit ng ganun. Saka sa amin naman mga kotsero, ma'am, meron naman rules kami na yun, pag nagkamali isang kotsero, yun, re-resibuhan. Minsan nga ma'am, may nangyari dito na suspension eh. Nangyayari Para talaga yan. mabigyan natin ng disciplinary yung mga yan. kotsero. Kasi kagaya ko, kapatid ko, sinuspend ko ng isang taon eh. Kapatid pa man din yan, ano? Doon ko pinakita sa members ko na Seryoso walang ka? kapatid. Oo. Sa awa ng Diyos mo, mga 20 years na akong presidente. Wow. Oo. So, maraming salamat sa inyo na Salamat din po. pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon na Ayusin ang problema. tulungan kayo na maayos ang problema ninyo dito at maging halimbawa sa iba pang mga asosasyon all over the Philippines na pagka naman na nagseryoso tayo na maghanap ng solusyon, kaya naman. Shake hands. O, shaken tayo. Hug. Salamat Thank you. po. Salamat. Magbabalik ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Huwag kayong maalis. Papi, alamin ang batas kung may legal na kaalam. Bilang suporta sa kanilang asosasyon, binigyan ng Cayetano in Action with Boy Abunda ng munting salo-salo sa merienda sina Juanito at Jessie para magkaroon sila ng pagkakataong pag-usapan ang mga patakaran na nais nilang itaguyod. Maliban dito, hinandugan din sila ng programa ng groceries para sa kanilang mga pamilya. Isang simpleng tulong para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Nagpapasalamat ako sa mga nangyari at pinayuhan kami ni Senador Pia sa naging salot na resolba sa amin. Maraming salamat. Sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Magandang hapon po. Welcome po sa Vegan. Ako po si Raya Treviniol, ang City Veterinarian po ng Vegan City. Meron pong existing na ordinance for Kalesa horses po tayo dito sa Vegan. Naka-indicate po dun sa ordinance na minamandato po kami na i-check regularly yung mga kabayo po and also to provide yung pong mga pangangailangan po nilang veterinary services. And yung recent amendment po nitong ordinansa po na to is nabigyan po ako ng power to reprimand mga kotsero and operators po, sir. And at the same time, to cease operations po if may nakita po kaming kabayo na hindi po acceptable yung health condition tsaka po yung body score card po nila. Unang-una po doon, animal health and welfare. Pangalawa, sir, gusto din kasi nating ma-preserve din po talaga etong pagkakalesa po natin. Kasi naging tourist icon na po siya eh. And at the same time, sir, gusto po kasi ng city government po na i-preserve yung culture and tradition katulad po nitong mga Kalesa horses po natin. Yung mga kabayo po natin, sir, dito, meron na po yung mga upgraded eh. Yung medyo matatangkad na. And most po ng ating mga kabayo, sir, mga native breeds pa po yan. Ang kagandahan po sa mga kutsero po, yung mga operator po natin, sir, since namana daw po nila etong pagkakalesa as livelihood po mula po ng mga ninuno pa po nila. At ang gawin pa po noon, sir, siyempre yung mga native breeds. Hanggang ngayon, sir, gusto lang i-preserve yung native breed line ng horses po ng Vegan. So baka lang din, sir, kasi nami-mistaken po ng mga iba na malnourished or ano pa ba, payat yung pong mga kabayo natin dito. Well, in fact, cute lang po sila katulad ko, no? Parang, kasi native breed line pa rin po kasi, sir, yung nag-predominate po sa kanila. Pero ganun pa man, sir, kahit pa po native breed sila, we take pride po kasi malakas po yung mga yan, tsaka sturdy. Regular po, sir, na chinecheck po natin sila. Ang scheduling po natin of regular monitoring, sir, ay November up to December. Bago po kami mag-release or mag-issue po ng veterinary clearance by January, bago din po sila mabigyan ng permit po to operate. And at the same time, sir, meron po kaming veterinary mission initiatives for Kalesa horses, kung saan meron po tayong free deworming, consultation, vitamin supplementation, and meron din po kaming mga binibigay po, sir, na multivitamins and dextrose powder po, especially, sir, bago po yung extreme weather condition po dito sa Vegan.
para ma-maintain lang po na malakas po sila at maiwasan po na ma-dehydrate po yung mga kabayo natin. Kung tutuusin po, kaya ng katawan po na lang 8 oras. Pero lagi naman po namin silang pinagsabihan, yung mga kotsero po sir, na maximum na po yung 5 hours a day na magamit po yung mga kabayo natin. Kung makakausap niyo po yung mga kotsero sir, ang lagi nilang sasabihin, basta kumain po yung kanilang kabayo, kahit hindi sila kumain. Thank you guys for your continuous patronage po sa aming pong kultura at po turismo. In event plan na rin po ng city government, sir, na mag-establish ng central parking para sa mga kaleso horses na safe po for them and syempre sa ating mga turista. And even na-open na rin po yung consideration of upgrading po yung horses natin pero ma-preserve pa rin po yung native breed line ng mga kabayo natin. Thank you po sa Cayetano in Action with Boy Abunda team and mag-enjoy po kayo sa stay niyo po sa Vigan. Kuya Alan, tayo narito pa rin sa Vigan. And we are in this historical bridge called Ayusan Pawa. Pero bago natin pag-usapan yan, Kuya Alan, ano ba ang ibig sabihin sa'yo ng tulay? Bridge. Bridge. Kasi ang naiisip mo, hindi maabot or hindi mapuntahan or tinatanaw mo lang. Pero dahil nagkatulay or dahil nagka-bridge, maaabot mo na. Di ba? Connects people. Di ba? Right. So yung tulay is more than this structure, no? It's really kaya sabi ko, Kuya Boy, it's not only what you think, what you feel. Diba? Kasi kayo imagine kung wala to and may isang clan doon o tribe, may isang, nagtatanawan lang kayo eh. Oo. Ako naman kung babalikan natin ang kasaysayan, archipelago po tayo, pero there was a point in our history, itong particular bridge na ito ay maliit itong, kumbaga sa amin, ang tawag namin ay sapa, hindi talaga siya river. Pero base sa aking pagsisiyasat ay minabuti ng mga Espanyol na magpatayo ng isang tulay dito para maging ligtas ang mga tao. Ika nga ng kanta, yung Bridge Over Troubled Waters. Yes. Ang daming troubled waters na ating pinagdadaanan na kailangan natin ng mga tao na minsan kinakalimutan yung kanilang sariling interes para lamang maitawid baga at magkaunawaan. Yung bridge, pag sinabing let's build bridges, parang isa lang ibig sabihin eh, di ba na? We're the same. Right. We're brothers, we're sisters, we're friends. And we are connected. We're connected. So we shouldn't be disconnected. Tama, oo. At saka, may isa pa, sa pagiging Pinoy ho natin, at ito'y para po sa lahat ng mga nagmamasid, lalo na dito sa Pilipinas, kasi napapanood tayo sa abroad. Bawat bayan ay may isang tulay, at ang bawat tulay ay may kwento. And this one was early 1800s, no? Hindi na to... Right. Kasi yung 1898, parang 1900s na yan, eh, no? Tulay po na ito ay gawa po ng mud bricks. Ang mga bricks po dito sa Vigan ay ito yung this is fired by intense heat. At hinaluan po ito ng mga itlog at lime apog. Ito po yung ginamit nila sa pag-construct ng bridge na ito. In 2016, this has been declared by the National Museum as a national cultural treasure. Tuwing tayo dadalaw sana sa isang bayan dito sa Pilipinas o kahit sa abroad, pangarap ko talaga ito matagal na sana'y si Kuya Alan, kasama Ate Pia o di kaya'y ako, imakatawid sa isang tulay, kasama ang dasal. Ngayon ay unity. Sa ibang episodes ay transparency. Kami ni Kuya Alan ngayon dito sa Ayusan Pawa Bridge ay lalakad tayo. I mean, symbolic man ito mula doon hanggang sa kabilang dako po ng tulay na susubukan natin magkwentuhan, isang kwentuhang dasal para sa Vigan, para sa ating bayan. Kuya Alan, tayo narito ngayon sa Ayusan Pawa Bridge. Ano ang ating dasal? Kuya Boy, so ako ang gusto kong ipag-pray is yung
hindi lang mas marami makapasyal sa vegan, hindi lang na mas maraming mag-appreciate sa history, Kasama sa na yun, culture. syempre. Oo. Yung we learn to preserve, conserve, use, not abuse. And then it gives us the livelihood needed. Ako naman ay, to build on what you said, naniniwala ho ako na ang turismo is one of the biggest industries. Ang nakakaganda dito sa vegan, and the lesson that I continue to learn is that ang attractions ay ito, nasa kalsada. To vegan, Kuya Boy, sipin nyo, tulay, kalesa, kalye, pinto, yung pagkain nila, Pagkain. yung original recipe. So, Ang ganda. when you're walking in the streets of vegan, di ba, especially the ones were well preserved and restored, parang hindi mo kailangan ng tour guide or ng Alam nila ang kwento. I mean, it's enriching. Kaya pag proud tayo sa ating lugar, yun yung magnet eh. That's what people from other countries want to see. Of course, The Kuya Boy, uniqueness of our country. dito sa vegan, libre naman maglakad eh. Tama. Tingnan lahat. Very reasonable price. Sana'y makadalaw po kayo sa vegan at dito sa Pilipinas, sa ating mga kaibigan, to our friends abroad who want to come to the Philippines. Vegan is one of the places that you should visit. So ang ating dasal ay sana'y umusbong, mag-flourish ang turismo dito sa Pilipinas dahil napakayaman po ng aming kwento, napakayaman po ng ating kasaysayan. At yan po ay most visible and most felt dito po sa vegan. Kasi bilang pagtatapos lang at bilang pagsasara nitong aming bridge walk, ika nga dito sa CIA, more than our differences, I think ang ating sinasabi ay we can celebrate our commonalities, our being common Filipinos, ang ating pakikipagkapwa, ika nga, sa bawat isa. Maraming salamat po. At pagbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Ang bawat probinsya dito sa Pinas may mga kanya-kanyang ipinagmamalaking pagkain. Papahuli ba ang vegan? Samahan natin si Maritim Jabo dahil may nadiskubre siyang isang kainang dinadayo dito sa vegan na naghahain ng ilan sa mga pinakamasarap na delicacy, ang Hidden Garden. Oh, nandito na tayo. Tara, kain tayo. Hi, Ma'am Glo and Sir Francis. Hello. Bakit po siya tinawag na Hidden Garden? Naka-hide kasi nakatago sa likod ng aming old house. Kaya may suspense. Kaya pagpasok mo, magugulat ka na lang, what is Hidden Garden all about? Kaaya-aya ang lugar dahil sa dami ng mga halamang makikita rito na siya ring dinadayo ng parehong mga turista at lokal. Paano po nagsimula yung Hidden Garden? Kasi actually yung Hidden Garden is, although I'm a plant enthusiast and plant hobbyist, nagsimula lang yan sa mga collections. Nagpo-collect ako ng different kinds of plants. Kaya kung makikita nyo at the back, may mga 40 years old na bonsai, which is all my collections. And I was the one who cultured for it. Kaya siya natuluyan na ganito kasi before, we have some friends keep on visiting the area. Sabi niya, Francis, why not open for the public? And one thing more, we are encouraged by the city government and the Ilocos Tourism Council to open the area para merong ibang itinerary for tourists, especially those tourists who love plants. Pero ang talagang pinupuntahan dito ay ang authentic Ilocano food. At the same time, we also have our Hidden Garden Lilong and Lilang restaurant wherein we are offering authentic Ilocano cuisine. Ang tagaluto namin talaga is talagang authentic is yung mga matatanda na talagang nagluluto siya ng mga authentic Ilocano cuisine. Nariyan ang bagnet sisig. Naimas, bagnet sisig. Meron ding ginisang talong na tinatawag na poki-poki. Naimas a poki-poki ti vegan. At meron ding local chorizo. The garlicky vegan longganisa.
Ilan lang ito sa mga pagkaing sulit dayuhin dito sa Hidden Garden. Awisan na kayo nga umay bumisita dito Hidden Garden. At ti makita yun dito Hidden Garden, saan lang nga nagitay naidumduma nga makmakan. No diket naidumduma pa nga mulmula. And for sure, naragsak kay amin nga umay dito. I tell you. Thank you. Thank you. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Joy Bus of Genesis Transport Services, La Casa Blanca Hotel, Vegan Plaza Hotel, SNG Travel and Tours, Hidden Garden Cafe, 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig, and Saint Mada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 Emil Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Sa bawat yapak ng kabayo at sa bawat pag-ikot ng gulong ng kalesa, naroon si Roberta Berta Rabaca na sa bagong panahon ang kauna-unahang babaeng kutsera ng vegan. Sa edad na 63, patuloy niyang hinahabi ang kwento ng tiyaga, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya. Bawat hakbang niya'y sinusundan ng inspirasyon at nagtutuloy ng kultura. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Narito pa rin po tayo sa Vegan. This is our special on Vegan. Kasama ko po ngayon si Nanay Berta, isang napakagandang kutsera. Nanay Berta, maraming salamat. Maraming salamat po. Kumusta po kayo? Mabuti po. Kwentuhan niyo po ako, paano ho nag-umpisa yung inyong pagiging kutsera? 17 years po kami nakipagsapalaran sa Maynila. Nung hindi po kami pinalad doon, umuwi po kami dito. Tapos dito po, taga rito po talaga kami. Tapos nung nakita po namin na maganda yung pamalakad ng mga turismo sa kalesa, bumili po kami ng isang lumang kalesa, isang kabayo po. Tapos doon po kami... Anong taon po ito? Mga 2002 po, 2002. Noong mga panahon na yon, magkano po ang kalesa na inyong nabili at magkano po yung kabayo? 12,000 tapos 15,000 po yung kabayo. Okay. So, paano nag-umpisa na nag-full-time ho kayo sa pagkukutsero? Nung sa araw po, sinubukan pong mamasada na ng araw sa mga turista. Nung una, medyo nahihiya po ako kasi yung mga katulad kong babae, ako lang yung pong tinitignan kasi ako lang yung babaeng nangangalesa. Pero sabi ko po sa isip-isip ko, bakit ako mahihiya? Marangal na trabaho to at saka mas magaan po na malayo kaysa yung magpapasan ng singkamas po at saka kamute. So, nag-umpisa na po kayo, kumusta naman ho ang trabaho? Okay naman po, nakaka-relax, nakaka-enjoy po. Ang kita ho ay mula anong oras hanggang anong oras po ang inyong pamamasada? Lumalabas po ako ng alas 9 ng umaga hanggang 5 o'clock ng hapon po. Pero minsan, nag-overtime din po ako ng hanggang alas 6 po. May break ho yun? Opo. Siyempre, kayo kakain ng lunch? Opo. So, mga isang oras ho yan na saan naman ho kayo Hindi, minsan po hindi na ako kumakain. hindi? Hindi na po ako kumakain. Inaabot ko na lang po sa bahay. Opo, nagbabaon kasi ako. Nagbabaon Opo. ka. Pero, halimbawa, pag nababakante, doon ho kayo sumasaglit sa pagkain? Opo, alimbawa po, ihinto sa National Museum, doon na po, kakain na po. Ayun, talagang importante yung oras. Opo. So mula alas 9 hanggang alas 5, at pag nag-i-extend ho kayo hanggang alas 6, magkano po ang kinikita? Minsan po, nakaka-1,000 din ako, nakaka-1,200 ako. Neto ho yun? Opo, neto. Okay. Pero sa ngayon po, medyo humina kami dahil sa tag-ulan. So, tama lang yung pangalawa, pangatlo. Katulad po ngayon, 3 biyahe lang ako. 600 po. Okay. So ngayon, habang tayo nag-uusap, mga ilang taon na ho kayong nag-kukutsera? Nag-umpisa po ako 2003. Nung panahon po ni Mayor Eva. So, nagpapasala. 22 years? Opo. Nakakapagod ho ba sa katawan? Mahirap na masaya po. Kasi pag... Mahirap na masaya. Umpisa natin dun sa hirap. Anong hirap? Pag mahirap po, pagkuha ng pagkain ng kabayo, yung papasanin mo yung isang sakong damo, mangiyak-iyak ka pa. Tapos, pero pagka nagpasada na po, nakaka-enjoy na, nakaka-relax na. Kasi lalo na pag tumanggap ka ng pamasahe nila na may tip pa, yun, masaya po.
At saka maganda yung kwentuhan, marami rin ho kayo nakakasalubong at Nakaka-relax nakikilala. po. Opo. Ano ho ang hindi nyo malilimutang karanasan sa isang pasahero? Nakakasaya po kasi meron din yung turista na kinukuha yung number ko, kinukuha yung FB ko. Pabalik-balik po sila. Ako po yung hinahanap. Talaga naman. Pag nagpupunta sila ng vegan, kayo ho ang Opo. hinahanap. Yung isa nga pong tour guide ng nasa abroad na, nagte-text pa rin po sa akin, nagchat pa. So hindi lamang nakakatulong sa kapwa, pero nakakatagpo ka rin ng mga kaibigan. Opo. Ang pinakamalaking tip na iyong natanggap, magkano? Naiberta? 1,000 po. Wow! Opo. Tapos may nagbigay din ng $50. Tuwan-tuwa po ako. So kayo ba'y in the last 22 years na nagkakalesa po kayo, nakakaipon naman po. Ano ang inyong mga naipundar dahil sa inyong trabaho? Dati po yung anak kong 2 lalaki, wala po silang kalesa, walang kabayo. So inunti-unti ko po, yung isang lalaki napunta yung kalesa ko sa kanya. Tapos yung isa rin naman po, di unti-unti binigyan namin. So yung 2 anak kong lalaki, tag-isa na po sila, binigay namin dati. Tapos yung 3 anak kong babae po, yung panganay ko, nag-Singapore siya. So nagsumikap din siya, nakabili din po siya ng kabayo at kalesa niya. Kahit yung anak ko pong isa, yung 2 bunso kong babae, nag-aral po sila ng HRM at saka tourism, pero nag-asawa po ng maaga kaya hindi nakatapos. Pero ngayon, may kalesa na silang tigis-gasa. Bale, 5 po anak ko, iyan po ang hanap buhay namin. Lahat kayo? Opo. Meron kayong tigi-isang kabayo at saka kalesa. Opo. So lahat-lahat, ilan po ang inyong kabayo? Kayong pamilya po? Yung anak kong iba po, meron 3 kabayo, meron 2 kabayo. Ako po ang isa lang. Gustong-gusto ko magkaroon ng 2 para may palitan. Wala pong budget. Dadating ho yan. Opo. Pero kayo ho'y nakakaipon kahit papano. Opo, kasi dati po ang bahay namin, nakikitira lang po kami sa biyanan ko dati. Pero ngayon po, sa awa ng Diyos, sa pagsisikap po, nakapagpatayo na ako ng bahay, kasama na yung mga anak ko. Ang ganda naman. Opo. May bahay. Yung tunog na ho yun, ano ho yan? Kampanilya po. Kampanilya, ibig sabihin ho niyan, Batingting. dadaan ang kalesa. Opo, busina po. Oho. Hindi ho masakit sa likod? Hindi po. Oo, yung kayo ho, pag halimbawa nagkakalesa araw-araw? Hindi po. Mas lalo pong masakit ang katawan ko pag hindi po ako lumabas. Opo. Talagang nasanay na ho kayo? Opo, parang exercise na po yan. Tama naman, oo. Pero huwag pababayaan ang pagkain. Opo, hindi naman po. Oo, dahil importante na malakas at malusog ho kayo. Opo. So, bali, ito na talaga ang inyong buhay. Sa inyong palagay po ay ito'y ibibigay niyo ho sa inyong mga apo. Sunod-sunod na po yan. Opo, bale, pagka yung asawa ko po, wala na yung kalesa niya, binigay ko na sa akin. Tapos yung sa akin, binigay ko sa anak ko. Kung ako naman po, ibibigay ko rin sa apo kong alaga. Maganda. May alaga po kasi akong apo na talagang sa akin siya. Mula 4 months hanggang grade 6. Nasa iyo, Opo. parang anak mo na. Opo. At sa kanya, ipamamana mo yung kalesa at kabayo. Opo. Napakaganda naman ho. Opo. Ano ho ang inyong mensahe sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan na nais dumalaw ho dito sa vegan? Punta po kayo sa vegan, mag-enjoy po, mamamasyal. Ako po magtutour guide sa inyo. Maraming salamat po. Kayo ho ba'y, pag tinatanong ng mga turista kung ano ang kwento nito, alam niyo ho yan? Opo. Talaga? Opo. Kasi na-seminar po kami, bago po kami mga lesa, may seminar po kami. At yan ay ginagawa ng LGU? Opo, LGU. Ay, napakagandang proyekto So, ho nun. napapasalamat po kami sa tourism kasi under nila po kami, sinusubaybayan po nila. Sa kami. tourism office Opo, dito sa tourism vegan. office. Opo. Napakaganda ho nun. Nanay Berta, maraming salamat sa iyong pagbahagi ng iyong kwento sa amin. At kami dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda ay nag-e-express po kami ng paghanga sa mga taong katulad mo na ikinararangal po ang trabaho, Opo. ikinararangal po ang kanilang pamilya, at ikinararangal po ang pagiging Pilipino. Opo, maraming salamat din May po. konti po kaming regalo po sa inyo. Maraming salamat. Mula po yan kay Kuya Alan at Ate Pia. Maraming salamat po kay Senator Pia Cayetano, tsaka kay Senator Alan,
Cayetano, tsaka kay sa inyo po, Tito Boy Abunda. Maraming salamat Thank you po. Thank you po sa pagbati. Happy birthday. Thank you at po. God bless you. Opo. At mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo. Mabuhay po ang vegan. Mabigan po, mabuhay po ang Huwag bigan. po kayo maalis. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa vegan, ang kasaysayan ay hindi lamang nakaukit sa pader at kalsada, nasa puso rin ito ng ating mga centenarian. Mga Ilocanang lumampas sa isang siglo at ngayon ay patuloy na nagsisilbing ilaw ng bayan. Si Nanay Paping, 105 taong gulang. Sa bawat tahinang sinulid, hinabi niya ang katatagan ng kanyang pamilya, ang kanyang mga kamay. Minsang lumilikha ng kasuotan. Ngayon ay simbolo ng tiyaga at sakripisyo ng mga Pilipina. Ano po yung kanyang kabuhayan nung siya ay dalaga pa? Marunong din siyang mag-buy and sell. Talaga? Tapos nananahi siya ng yung mga damit pang lalaki. Ito po, yung May sewing mga machine niya. Yan. Gumagana pa? Oo, ito, kaya nga kinuha ko, ma'am, kasi gumagana pa. kinuha ko dito. Yan yung pinaka-memorable at memorabilia sir, kasi ginagamit sabi pa niya, noon. yung sewing machine na yan, binili niya nung 20 years old siya. Talaga? Si Nanay Coring, 103 taong gulang, mula sa lupang hinubog sa paso. Itinuro niya ang kahalagahan ng paglinang na tulad ng paso. Kailangang matibay ang pundasyon ng pamilya at komunidad upang manatiling matatag. Si Nanay Pasing, isang guro, hindi lamang siya nagluwal ng mga anak kundi nagluwal ng kaalaman mula sa classroom hanggang tahanan. Ipinasa niya ang kahalagahan ng edukasyon at pananampalataya. Dinaanan nila ang kasaysayan, nilampasan ang takot ng digmaan. Na-witness talaga niya upfront kasi yung airpot pala niya ay talagang lumaban din. Hindi, asawa niya. Asawa, yes. Airpot niyo po. Ang lakas ng Pilipina ay makikita sa kanila. Mga babaeng hindi lamang nagluwal ng buhay, kundi nagluwal ng karunungan, pananampalataya at pagmamahal. Mga haliging nagpapatibay ng bayan, mga aral na ipinamamana mula sa ina, tungo sa anak at sa susunod pang salinlahi. Kaya sa agsingsing po na ko magpakabait daw po. Magpakabait. Laging ganun, magpakabait at magpakabait. Sabi nga nila, Ilocano, kuripot eh. Pero sila, I say the word frugal. Kasi, in times of emergencies, they help. For emergencies, I mean, they could buy anything they want, but then, in times of emergency, they don't go for other people and us. That's them. Yun ang namana din ng mga anak ko eh. At sigurado yung pagpapahalaga sa edukasyon, nakuha rin niyo yun kay Mami. Tama po ba ako? Kaya naipapasa niyo sa inyong mga anak. Mahirap lang kami, sir, talaga. Ang hirap talaga ng buhay namin noon. Tapos, we are 6. Nag-aaral lahat. Maaring tumanda ang kanilang katawan, ngunit tulad ng ugat, sila'y lalong lumalalim. Tulad ng puso, sila'y patuloy na tumitibok sa bawat hinga, sa bawat ngiti, sa bawat alaala ng ating mga centenarian. Naroon ang lakas ng Pilipina, ang puso ng Ilocano at ang tibay ng Pilipino. Vigan is basically our tourist destination now. Na kasi nalagay na siya sa mapa ng turismo, especially in the Region 1. So, Vigan is the capital of Ilocos Sur. So, Vigan is basically a small city. We only have 39 barangays, 9 of which ay nasa poblacion area. The rest of the 30 nasa rural area siya. So, of course, we are very proud being a UNESCO World Heritage Site, the only UNESCO World Heritage Site in the Philippines. So, we're very proud of that. Ang Vigan is actually the center of all the activities here in Ilocos Sur. Kasi Vigan ang sentro ng edukasyon, sentro ng ekonomiya, sentro ng economic activities, social gatherings, Vigan po yung sentro. Of course, we're also very proud po na marami po kaming festivals na pwedeng puntahan during that time ng mga turista natin. We have the Longanisa Festival and the Vigan City Fiesta on January. We have the Viva Vigan Binatbatan Festival of the Arts in May.
And then we have the Solidarity World Heritage Cities Cultural Festival this September. And we have the Ranyag the Vegan Twilight Festival in the end of October going to November 1. And then we have the Artes Ita Pascua during the December. Ito po na mga festival na to, ang sinesentro namin is yung mga cultural competitions na ginagawa dati. We have the Repaso the Vegan. Ito yung pinaka-grande naming celebration na binabalik namin ulit. Ito yung yung parade siya pero may action, may drama on the streets. We're going to celebrate it again and we're going to do that again on September 13. So we're inviting everybody to come and witness. Isa ito sa sineselebrate namin. We're very proud of being a Bigenyo. So we want to share it to the whole world. We want to show you our beautiful place, our beautiful people. So we want to show them that vegan is really a UNESCO World Heritage Site and a new 7 Wonder City of the world. Tayo'y nagbabalik pa rin dito po sa Kaitanan Action with Boy Abunda, Alan Pia Pic. Magkakaroon tayo ng kwentuhang kutsero. Dahil ang ating makakasama ngayong gabi ay mga miyembro po ng Asosasyon de Kutsero de Vegan. Palakpakan po natin. Maraming salamat. Kuya Boy, di ba, sabi ng mga turista, iba daw talaga yung naglalakad, iba din yung nagbike, pero iba daw yung nakasakay ka, di ba? Talaga sa kalesa at kasama mo yung tour guide mong kutsero. Iba daw yung historical perspective, kaya subukan nyo po. Ganda naman, di ba? Kuya, pero history din na ang lolo namin kutsero. Oh. Ang tatay ni Senator Rene Cayetano, kutsero po siya. Hindi yan nakapagtapos ng pag-aaral, pero napag-aral niya lahat ng anak niya sa pagkukutsero niya. Napakagandang trivia noon. Ang magandang balita ho dito, pero batiin ho muna natin. Andito si Glenmar, Carlos, Barbaro, Mario, Sofia. Maraming salamat. Kayong lima ang inyong makakalaban sa ating Alan Pia Pic ay si Kuya Alan. Samantala, dito naman ay si Camilo, Arnel, Jason, Fabian at si Nanay Ditas. Ang inyong makakalaro naman ay si Ate Pia. Kung kayo'y suswertihin at natalo nyo si Ate Pia at Kuya Alan, kayo mag-uuwi ng 5,000 pesos! Pag hindi naman pinalad, abay, walang talo dito dahil kayo'y mananalo pa rin ng 3,000 pesos. Umpisahan natin dito kina Nanay Ditas. Kayo ho ba, Nanay Ditas, handa ka na? Handa na ho ba kayo manalo ng 5,000 piso? Okay, umpisahan na natin in 3, 2, 1, go! 5,000 pesos! Wow! Galing naman! Salamat, Nanay. Go! Okay. 5,000 pesos! Fabian, okay, go! 3,000 pesos! 3,000 pesos! Ready, go! Okay, 5,000 pesos! Walang natatalo dito. Okay. Kay Jason. Ready? Go! 3,000 pesos. Congratulations, Jason. Ready? Go! Nanalo pa rin. 5,000 pesos. Ibang mga taga-vegan. Arnel, go! 5,000 pesos. Congratulations, Arnel. Ready? Go! 3,000 pesos para kay Carlos. Mang Camilo, go! 3,000 pesos. Congratulations. Dito naman tayo. Glenmar, go! 3,000 pesos. Congratulations. Palakpakan ho natin ang ating mga mahal at ang ating mga kaibigang kutsero. Maraming galing nyo ho, Nanay. Magaling na magaling. Kuya Alan, nagawa natin ito dahil sa mga kaibigan nating sumuporta. Ay, meron pa tayong mga t-shirt pala na ipamimigay. Go ahead. At Kuya Boy, habang pinamimigay nila, of course, we'd like to thank the one and only former Governor Chavit Singson kasi parati niyang ini-encourage tayo na to enjoy Ilocos Sur and of course vegan, di ba?
Ang local government ng Vigan, led of course by Mayor Randy Singson, ang tumulong at nag-ayos talaga na makapag-shoot tayo Dito. all around Oo. Vigan. And then of course, Governor Jerry, maraming salamat sa iyo. Risa Moises of Genesis Joy Bus Transport. Salamat! Fresh na fresh si Kuya Boy kahit na ilang oras ang biyahe. Thank you very much, Risa. Kami naman fresh na fresh ang tulog at nag-enjoy. Hindi lang si ate, siyempre si Lani because of La Casa and Vigan Plaza Hotel. Thank you sa inyo. And then SNG Travel and Tours, thank you sa inyo. Actually, Kuya Boy, ang dami nating gustong banggitin na mga cafe, restaurants, coffee shops, di ba? So, although nagpapasalamat tayo lubusan sa Hidden Garden Cafe, let me encourage everyone, pagdating mo dito sa Vigan, hindi mo lang mafe-feel, hindi mo lang makikita, matitikman mo talaga, di ba? Ang sarap ng pagiging isang Ilocano at ang sarap ng heritage at history ng Vigan. Dito talaga umikot ka lamang ay para kang nararanasan mo ang ating kasaysayan. Katulad ngayon, like walking back in time. Yeah, we are in Plaza Burgos. Di ba? Malapit dito ay ang Calle Crisologo kung saan naroon ang ating tinutuluyan. Katulad dito, yung effort i-preserve, effort i-rebuild. Di ba? Yung pagtingin mo parang, uy, ang ganda. Pero it took so much work to get this done. So, congratulations po sa mga taga Ilocos Sur at sa mga taga Vigan. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan dito sa Vigan. Dagdag natin itong ating mga kutsero, hindi lang kutsero. They are historians. They Yes. are keepers of the history at kinikwento nyo sa lahat ng nagiging pasahero ninyo. Napakasarap naman nun. Ito isang imbitasyon po sa inyong lahat, ating mga kababayan, and also to people who are planning to visit the country. You have to come and visit Vigan. Lovely story. Maraming salamat, Nanay Dita. Maraming salamat. Napakagaling magkwento po. Maraming salamat, Vigan, sa inyong mainit na pagtanggap na puno po ng kwento at tulong ang ating gabi. Hindi lang ganda ng lugar ang nakita natin, kundi ang tibay ng pamilyang Pilipino at ang kahalagahan ng pagkakaisa sa paglutas ng problema. Idagdag ko nga dyan, yung pagpe-preserve dito, dala yan ng bawat Pilipino, bawat kutsero, bawat Ilocano na nagmamalasakit para sa kanyang probinsya. Nabanggit mo na bawat Ilocano, kaya hindi pa tayo dito nagtatapos. May mga kwentong Ilocano pa tayong bibigyan ng pansin at tutulong tayo muli sa susunod na linggo. Katulad ng kwento ng Vigan at paano ito sinave nung digmaan, iniiwan po namin ang aming mga puso dito sa Vigan na punong-puno po ng pasasalamat. Muli nating babalikan at babalik-balikan ang Vigan dito lamang po sa Cayetano in Action! Cayetano in Action!